Okay, so okay, so um, nung nakaraan, kahapon, tinalakay natin yung kanilang pangasaysayan ng Ilocano. Ngayon, tatalakayin natin yung mga tauhan. So, actually, magkakasabay lang kayo mula dun sa grade 9 at saka dun sa grade 10, which is medyo, patawarin mo na ako dahil mag-aalo-alo ng konti yung mga tauhan. Kasi, yung mga tauhan ng Noli Me Tangere, makikita mo din sa LPD. Bagamat ang LPD ay meron ng 37 na chapters. No? Dito, syempre, yung mga tauhan naman ay hindi naman katulad nung nasa Noli. Kumbaga, may mga ilang pagbabago sa bawat tauhan. Hindi lahat sila ganun pa rin. No? So, halimbawa, itong mauna. Simon. Walang totoo kasi hindi ko nalagyan ng totoo. Nagbalik ng pagipagsakang sa pamahalaan. Padaliin ng kanyang pagkatira kahit na dumanak ng maraming dugo. Okay. So, si Simon, ang dati niyang pangalan ay Crisostomo Ibarra. Nawala siya ng 7 years or 10 years sa Pilipinas at nagtago siya sa ibang bansa. Sa ibang bansa, doon siya nakakita ng pagkakataon at kinaibigan niya yung isang kapitan general, which is, batay dun sa ibang sources, kapitan general ng Cuba, which is kolonya ng mga Kastila noong unang panahon. Nagkaroon ng pagkakataon si Simon na makabangon muli kasi ang alam ng bawat tauhan sa LPD at sa Noli, patay na si Crisostomo Ibarra. Kaya pagdating niya sa Pilipinas, nagpalit siya ng pangalan, Simon. Okay, nagpahaba siya ng buhok, palpas at bigote, naglagay siya ng kulay blue kapara, ayun, nasa salamin. Nakalimutan ko yung term. Ayun. So, ganon. Si Simon, ang literal na tinutukoy na paghahari ng kasakiman. Kasi lahat ng plano niya sa nobela, para lang sa sarili niyang kapakanan. Yung revolusyong gagawin niya ay para lang sa sarili niya. Gusto niya lang na magligtas. Si Maria Clara, which is namatay no chapter 22. Long Troy. Ayun. Sir, pwede mo magtanong, ano yung akalang ikinamatay ni Crisostomo Ibarra? Anong akalang ikinamatay? Secret. Hello? Ay. Namatay si Crisostomo Ibarra dahil diba sabi sa inyo, hindi ko natapos yung Noli sa inyo. Merong tinatawag na habulan sa lawa. Yung habulan sa lawa, yun yung pagtakas ni Crisostomo Ibarra at ni Elias. So ang nangyari, akala ng lahat, si Crisostomo Ibarra ang namatay. Kasi pinagbabalit sila ng ng mga Guardia Civil. Hindi po si Crisostomo Ibarra ang namatay. Ang namatay po ay si Elias. So ngayon, si Elias, nung nabaril siya, tapos nakatalong pa sa talawa, tapos ng maraming dugo, ang buong akala ng Guardia Civil, patay na si Crisostomo Ibarra. Tapos ipinamalita na yun sa buong bayan na namatay na nga yung binata. Siyempre si Maria Clara hindi siya natuwa doon. Siyempre, ikaw ba namang kasintahan, papalitaan mong namatay yung boyfriend mo, ano magiging reaction? Alam naman magsaya ka pa. Diba? Hindi naman ganon. Kaya ang nangyari, dahil sa sobrang galit at lungkot ni Maria Clara, natuklasan niya din na tatay na si Padre Damaso, tapos ikakasal siya kay Linares, nagkumbento siya. Okay, pumasok siya ng kumbento. Pinapili niya si Padre Damaso, kung hindi daw siya papayag na magmadre si Maria Clara, magpapakamatay si Maria Clara. Eh wala namang pinagkaiba yung dalawa. Once na pumasok ka ng kumbento, automatic, para ka ng patay. Kasi hindi alam ni Padre Damaso yung mga nangyayari sa kumbento kasi ganun din ang ginagawa niya. Tapos, ang maangas doon, ang puro paroko ng San Diego ay si Padre Salvi, which is may maitim na pagnanasa kay Maria Clara. So ano na ang nangyari doon? Yun na yun. No, natupad yung mga pangalan ni Padre Salvi. Pagpasok ng kumbento ni Maria Clara, dinakasal si Maria Clara. Ganun lang. So yun yung ending. Okay na. Ang
ang hangarin ko lamang ay kamutin ang mga sakit ng aking mga kababayan. So, kapareho siya ni Jose Rizal, medicine din ang kinukuha niya. Kaya lang, ito yung Basilio na kilala natin sa Noli. No? Siya ang last remaining survivor ng pamilya. Kasi namatay Si si Sisa. Namatay si Crispin. Si Namatay Pedro namatay din yun kasi naparil ng Guardia Civil yun. Siya na lang ang natitira. No? Dito, siya ang Crisostomo Ibarra ng El Filibusterismo. Bakit? Ang layunin niya ay magpatayo ng isang paaralan. Katulad ng ginawa ni Crisostomo Ibarra sa Noli. Dito, ang gusto niya magtayo ng akademya ng wikang Kastila. Sa part na to, si Basilio, hindi siya nag-iisa. Tulad ng, hindi siya katulad ni Crisostomo Ibarra na 1 versus 100. Dito, meron siyang grupo. Ganon. No, tapos kasintahan niya si Uli. Mamaya, dito si Uli. huli. Hindi siya unahan. Doon sa may panganib, doon tayo dapat kumarawan, sapagkat naroon ang karangalan. So, si Sagani, kaibigan siya ni Basilio. Sa lahat ng tao o katauhan na naroroon, si Isagani ang pinakamakata. Pag sinabing makata, lahat ng salitang manggagaling sa kanyang bibig ay mayroong ibig sabihin. Ayaw siyang kausap ni Simon. Kasi ayaw ni Isagani talaga, ay Simon. Hindi niya gusto yung, yung lalaki na yun. No? Tanging si Basilio lang ang nakakatagal kay Simon. Ayun. Tapos kasintahan niya si Paulina. Mamaya, ano meron sa kanila? Parang, Lahat tayo, Ama, ay babalik sa akin. At ipinawanak na walang saklot. So si Cabezang Tales, also called as Matanglawi, si Cabezang Tales ay isang magsasaka. No? Magsasaka siya na inangkam ng mga Kastila yung kanyang lupain, katulad ng nangyari sa totoong buhay kay Rizal. Okay, so si Cabezang Tales, hindi naman sa sinasabi kong isa siya sa pinakamalas, nangunguna si Basilio. No, pero si Cabezang Tales kasi nawalan, maraming nawala sa kanya sa pakikipaglaban niya sa lupa. Hanggang sa dumating siya sa point na dinukot siya ng tulisan. Nung lumaya siya sa mga tulisan, nag-join siya sa mga tulisan. Huh? Siya yung naging pinuno nun at siya yung nagpasimula ng pinakamalaking revolusyon sa nobela. No? At siya ay pinangalagang Matanglawi. Sa sobrang galing niya sa pamumuno at pagiging revolusyonaryo, tanging Maynila na lamang ang natitirang kampo ng mga Kastila. Ganon kalupit si Cabezang Tales. Yung praile na kumangkam ng lupa niya, tinatay niya, tapos pinakain niya ng lupa. Ganon yung kamatayan nila. At alam mo kung sino ang nagtulang sa kanya? Si Simon. Lahat ng tao dito nagbago ang katayuan sa nobela dahil kay Simon. Kasi tinutupad niya lang yung layunin niya. Tigisin mo na. Ipagpalagay mo na lang ng 30 piso ngayon ay natalo sa sukat o kaya nahulog sa tubig at sinakman ng buhaya. O eto yung nagbibigay, nagpapayo kay Cabezang Tales. Technically, tatay niya mo. lolo ni... Lolo ni Huli at ni Carolino Onitano. So si Tandang Selo, siya yung nagsasabi kay Cabezang Tales na magpasensya. Ang nakalagay dyan, ito yung uni. Kasi 30 pesos yung tribute o yung tinatawag na buwis. Tapos tumaas yun hanggang maging 150. Lagi lang sinasabi ni Tagaselo na pagpasensyahan mo na yung buhaya tinutukoy niya dito kasi yung mga praile. Inakampaw kasi yung lupa nila without any document na kanila yun. Ganun yung ginagawa ng mga kalaban ni Cabezang Tales. Tatanong muna ako sa dagat, o kaya manunulisan na muna ako bago bumalik sa universidad. Placido Penitente, ang ibig sabihin niyan sa Pilipino ay tahimik na penitensya.
Okay, so si Placido Penitente isang estudyante. Wala naman talagang special sa kanya, maliban sa isang bagay. Ayaw niya nang mag-aral. Sawa na siya sa universidad. Hindi niya gusto yung pamamalakad ng paaralan. Wala siyang natututunan. Although si Placido Penitente ay matalino. Para kasi yan, hiningi ko pang ako ang masanda at sa masanda ang ano, suligay niya sa akin. Okay, so si Uli, ang anak ni Cabezang Tales, bunso. Tapos katipan siya ni Basilio. Pag sinabing katipan, kasintahan. O, nagkakilala sila sa Loli. Ay, hindi ko alam. Hindi. Bisperas ng Pasko doon sa chapter ng Loli Metangere, ang tumulong talaga kay Basilio nung magkaroon siya ng sugat sa paa yun, etong si Huli, si Tano at si Tandang Selo. No? Si Basilio, na pagkatapos tulungan nitong mga tauhan na to, nagpas siya etong si Basilio na hanapin si Sisa. Which is, nagpunta si Basilio sa gubat ng mga Ibarra. Natagpuan niya si Sisa. Kaya lang si Sisa, pagtingin niya doon, di ba siyempre, paliw nga, nagkakanta, naglilikot, basta ganun yung ginagawa. Tapos, nakita niya si Basilio, ang buong akala ni Sisa, si Basilio ay ilusyon o multo lang. Kaya ang ginawa, tumakbo ngayon, etong si Sisa. Naghabulan sila sa gubat ng mga Ibarra hanggang sa makarating si Sisa doon sa gate. Pagdating doon sa gate, papasok ng gubat ng mga Ibarra, isinarado niya yun para hindi makapasok si Basilio. Diba? Akala niya kasi multo eh. Pero kung matalino si Sisa, walang multong hindi tumatago sa pader. No, ang ginawa ni Basilio, umakyat siya sa puno ng balite. Tapos tumapak siya sa mga sanga. Ang mali lang ni Basilio, mali yung natapakan niyang sanga. Nahulog siya ngayon, doon sa kabila. Tumama yung ulo niya doon sa may bato, nawalan siya ng malay. Ngayon, si Sisa, wala namang multong nagdurugo. Hinawakan niya si Basilio. Nung nahawakan niya si Basilio, na ano na yung dugo sa kamay niya, doon niya nalaman na buhay pa pala si Basilio. At the same time, bumalik yung tinatawag niyang katinuan. Bumalik na naging matino ulit si Sisa. Kaya lang, nagising si Basilio. Pag-gising ni Basilio, patay na si Sisa. Siyempre, hindi ka kumain, napagod ka, ubos yung lakas mo, tapos bumalik ka sa katinuan mo, ganun pa yung anak mo, siyempre ano mangyayari kay Sisa? Namatay din siya sa pagod at sa buto. No, ngayon si Basilio, ay kawawa siya kasi kita niya, patay na yung nanay niya at siya na lang ang nag-iisa sa pamilya nila. Pagkatapos noon, darating si Elias na sugatan, lilibing si Sisa, susunod din si Elias. Tapos darating si Crisostomo Ibarra, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nakilala niya si Simon. Bilang Crisostomo Ibarra. Nagkakaroon na siya na. Ngunit kailan pa? Kung ako matanda na? Ayun. So, kasintahan siya ni Isagan. Yun lang. Tapos, pamangkin ni Doña Victorina. Paulita Gomez. Paulita mo. Upang makaano ang mga Pilipino, kinakailangan ulitin sa kanila araw-araw na sila'y walang kakayahan. Ayun. So, ang pinaka nakakatawang parte kay Don Custodio ay nagbibigay siya ng mga batas o nagbibigay siya ng mga suggestion na medyo nakakatawa. Halimbawa, para daw lumawak yung ilog ng Pasig, kailangan daw mag-alaga ng mga Pilipino ng itik. Nag-gets nga? Kailangan nilang mag-alaga ng itik kasi kumakaw-kaw daw yun ng ganon. Ang layunin, yung suggestion ni Simon, pagtrabahuhin lahat ng Pilipino at i-bypass yung colony servicio na 40 days na paggawa ng wala na taon-taon. Yun yung pagparaan niya. Kumbaga, ang layunin ni Simon, pahirapan yung mga Pilipino. Siya hindi. Kaya lang, yung suggestion niya, nakakatawa. Kasi mag-aalaga ka ng itik. Ganun lang ang gusto niya. Tapos,
walang ano doon, parang kumbaga sa lahat ng suggestion niya, parang Siya yung parang pinaka-license. nakakataan yung mga suggestion niya para lang sabihin na sikat siya. Ganon. Kaya lang, ang pinaka dito sa nobela, si Don Custodio, ang isa sa mga tauhan na kailangang sumang-ayon sa Akademya ng Wikang Kastila. Kasi siya yung may direktang koneksyon sa mga private at sa Kapitan General. Once na siya ay umaya, karamihan na ng mga kasama nila, papayag na din. In short, matutupad yung pangarap nila Basilio. Mabuti pang ipagbayan na ninyo sa kamay ng pamahalaan ng bagay na iyan. Maghintay kayo. Ayan, so si Ginoong Pasta o Senyor Pasta, isa siyang abogado. Abogado na pinag-aral ng mga private. Ito yung nilapitan ni Isagani para yung Akademya ng Wikang Kastila matupad. No, kasi kailangan din na ilaan sa legal na usapan. Kaya lang, it's a no para kay Ginoong Pasta. Hindi na pwedeng banggain yung mga tao nagpaaral sa kanya. Siyempre, hindi yan. Mabuti pang maaari ko bang isulat mo tungkol sa bagay niyan? So, si Bensay, journalist siya dyan. Sabihin, mga Ben mamahayag. Job. Lahat ng bagay no, na makikita niya doon sa LPE, sinusulat niya. Isang manunana. Okay, so hindi siya panig sa mga Sumayag bida. sa pahayag. Actually, panig siya sa mga private. Medyo biased siya sa part na to. Yung Benside, galing siya sa apelyidong Ibanez. Actually, binaliktad lang yun. Hindi ko alam kung ano yung paano ni Rizal doon. Pero kung gusto nyo bang malaman, research nyo na lang sa Google. Malaki na kayo. Ayun. Ang ganda. Ayan. So, ano to, no? Medyo shorter version ni Padre Salvi. Kaya lang, hindi si Maria Clara ang gusto niya, kundi yung kasintahan ni Basilio. Diyos No, ko si naman Uli. ito. Yun yung gusto niya. Siya ang pura paroko ng Tiani. Yun yung katabing bayan ng bayan ng San Diego. Father Fernandez. Ang karunungan ay pinagkakaloob lamang doon sa karapat-dapat at hindi sa mga taong marumi ang kalooban at walang mabuting asal. Kaibigan ni Isagani, professor o teacher, tapos ito yung isa sa mga nilapitan ni Isagani para sa Akademya ng Wikang Kastila. Mabait yan. Wala rin naman siyang pinanigan. Ang lupay nito ay maraming beses nang nakiwagsiyak dahil sa sapilitang paggawa. So yung pinakaayaw ng mga mambabasa na character, sa ayaw at sa gusto nyo, si Padre Salvi, buhay pa. Nang Buhay pa, no? Ito Ganun talaga talaga pag masama. masamang damo, mahirap mamatay. At ang maganda sa part na to, buhay siya hanggang sa katapusan ng nobela. Tama yun, Black Arrow. Magaling yung writer eh. Siguro yung isa sa mga dahilan, bakit nagalit yung mga Pilipino. Kahit si Padre Salvi na lang sana yung pinatay nila. Sinaksa, ikinalat yung bituka sa ano. Kaya Norris. hindi gano'n. Sylvia. Ang dami? Sibilia. Bago si Sibilia. Hindi bukod sa pagkakaw sa ating kapangyarihan. Okay, so si Padre Sibila, si Padre Sibila, katubas lang, siya pa din yung Padre Sibila sa Lole Mitamere na nagmamanman kay Crisostomo Ibarra sa lahat ng kanyang hilo. Pero dito, hindi na siya ganun ka, kumbaga parang lookout pa rin ang dating niya. May pagka-reporter na stalker pa din siya, pero iba-iba na ang nakikita niya. Hindi na siya katulad nung nakapokus lang siya kay Crisostomo Ibarra. Ngayon, pangkalahatan na. No, pero kasama siya sa mga private, which is the Contravidas. Particular. Ang nagpapatang loob at ang mga karapat-dapat ay kailangan itiis upang ang kanilang nasikain ay kumalat at malaman. Ngayon, bumatan at kapupusin ng Diyos sa mga mamimili.
So, sa lahat ng pare, hindi naman lahat ng pare ay masama. Si Padre Florentino, sa lahat ng pare, siya ang pinakamabait kasi Pilipino eh. Siya yung pareng Pilipino na kung saan inilipat siya sa may hirap na bayan. Kapag mayaman na yung bayan, inilipat ulit siya sa may hirap. Tapos, yung mayaman na bayan ay tatakuhan ng Kastila. Okay, so, ang issue lang kay Padre Florentino, sinasabing siya ang tunay na ama, hindi Isagani. Pero Yun siya, lang. No, chismis lang yun. Sinasabing si Padre Florentino ang nagkasal sa mismong nanay niya at kung saan, hindi ko na nabala. Para sa laki ng ulo. Padre Irene. Mahiling Ang mga kaibigang iyan, pinaiiran lamang kung ang hindi nakapagpasal ay walang ibabayan. Ngunit si Kapitan Tiago, aba, kung ang mga Chino na binigyan ay ininibigay nyo ng malisan dahil pa. Ayun. So, si Padre Irene ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkasakit si Kapitan Tiago. May layunin kasi si Padre Irene. Kaya gusto niyang kamkamin yung kayamanan ni Kapitan Tiago. Siya ang nagturo kay Kapitan Tiago na kumikit ng apyan. Pag sinabing apyan o opium, ito yung panahon, ito yung Shabu. drugs, hindi siya shabu. Para siya katumbas ng marijuana. Okay? Marijuana nga eh. Saksakin ka ka. Sakto, dala ka cutter ko. Juanito. Sumama ko at sapagkat maraming magagandang dalaga, inaralan namin lahat. Napakasaya, walang bahay na hindi namin pinansin. Ayun. So si Juanito Pelaez, hindi siya kampe ng mga estudyante, although kasama siya dun sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Medyo may pagkasiksip si Juanito Pelaez sa mga teachers niya. At the same time, meron siya pagnanais na mapangasawa si Paulina Torres, which is natupad. Ha? Yun yung dahilan bakit na-broken hearted si Isagani. Kasi ang gusto lang kasi ni Isagani, itabi si Paulina Torres sa bahay nila sa Dagat Pacifico eh. Eh si, tawag dito, si Paulina ayaw na doon. Kaya nagpakasal siya kay Juanito. Kilala ang pamilya niya kasi mayaman sila. Alam mo naman, lahat ng bagay na rin ng pera. Itong panahon nila. Yikes. Ayun, so si Macaraig, si Sandoval, si Pexon, at si Tadeo, sila yung mga kaibigan ni Isagani at ni Basilio. Sila yung mga kampe sa pagpapatay ng Akademya ng Wikang Kastila. Hindi ko na siya masyadong pakakabahin. Okay, si Carolino. Ngunit ako'y naaawa sa kanila. Sila yung mga tao rin katulad natin. Ayan, so si Carolino o tinatawag na Tano, siya yung kapatid ni Uli na sumama sa mga Guardia Civil. Ito yung isa sa mga patunay na ang mga Guardia Civil ay hindi lahat Kastila, kundi mga Pilipino din. Sinasabi na si Carolino ang naging kabayaran ni Cabezang Tales para sa ilang mga utang niya sa mga praile. Ang magandang actually hindi yung maganda. Ang pinaka-exciting lang sa part ng papel ni Carolino, napatay niya si Tandang Sero. Na kanyang lolo. Lolo. Bakit? Spoiler! Spoiler. No spoilers. Tadeo. Sa pamamatay na ng isang salita sa buhayin ko, magsandaot na ako. Ang kausap ninyo, ang tanging melikang nakapamalit ng nakaraan ng kasungguyan at ng hinaharap. So, Amerikano siya. O Batibero. Siya yung nagpanginig kay Padre Salvi. Ang dahil sa kanyang matika, pinagpawisan ng malamig si Padre Salvi. No, napanood kasi ni Padre Salvi yung pinakamalaking magic na ginawa niya kung saan meron siyang binuo na isang ulo na ang pangalan ay Camisol. Nakalimutan ko na yung pangalan. Isa mo na. Ayun. Buti pa'y matabunan na ang wawa kaysa magkaroon ng maraming nakadiktim, balot. Ayun. So, eto yun. No, eto yung reaction ni Doña Victorina doon sa ni Don Custodio mag-alaga ng mga itik. Okay, so si Doña Victorina dito, same as ever pa din siya. Siya pa din yung Doña Victorina sa Dolly Mitamere. Kaya lang dito, ang layunin niya,
hanapin si Don Tiburcio de Espadaña. Kasi tinakasan ni Don Tiburcio itong babaeng to. Nagtatago si Don Tiburcio para hindi makita doon yung Victorina. Nagpunta siya ng Laguna para hanapin doon. Kaya lang wala doon yung doktor. Kundi nasa bahay ni Padre Florentino. Ayun. So, ganun pa din naman siya. Tapos, yamin niya si, ito yung tiyahin ni Olita Gomez. Ay, gagi. Kuwarela, Kuiga. Akin, hindi. Akin, laksa. So, si Quiroga, siya naman yung character, siya yung nag-iisang Chinese character dito. No, actually, siya yung medyo may pinaka-kawawang ano dyan. Kasi, basta yun na yun. Dinamit siya ni Simon para taguan ng armas. Yun lang yun. Mas nais ko pa ang mga tayong gaya sa mga ninununang karapatan ng mga naati kaysa magtagumpay sa piling ng mga hangarin ikagagaling lamang ng isang bansa gaya ng Espanya. So, ito yung kakampi ng mga kabataan sa pagpapatay ng Akademya ng Limang Kastila. So, mabait siya. Pero konti lang yung ano na kapatid. Kung sa bagay, hindi masama ang panangyayari. Na hindi yung Basilio? pag-aaralan ng Latin ay pag-aaralan naman ng wikang Kastila. Diyan makikilala na tayo'y lumalakad ng Toro. So, extra lang si Kapitan Basilio dito. Pero, hindi siya sa ngayon sa mga plano nila Basilio at Isagani. Okay, so meron siyang dahilan kung bakit gano'n. Naipangako ko sa iyong mama na arugain kita. Patuturuan maging ganap na abogado. Ginawa ko ang lahat upang makapag-aral ka. Ayan, so si Cabeza Candangin yung nanay ni Placido. Siya yung nagpipilit kay Placido para mag-aral ng mabuti. Which is si Placido ayaw niya na mag-aral. So sumama kasi sa revolusyon itong si Placido after. Gasto. Siya, bumalik na tayo kung ayaw mo. Pabayaan mong barilin si Basilio sa daan at sabihin at ang tumakas. Kapag patay na, ay makakamasisi. So, ito yung ano, hindi si Basilio yung namatay, si Muli yung namatay dahil sa kanya. Ayun, ganun lang. No spoilers na yun. And last one, Pinagdadalahan tayo ng Diyos ng kayong mga parusa dahil tayo ay makasalanan. Kung may kamag-anak na makasalanan, na dapat sana ay tinulungan natin ng kabanalan, subalit hindi natin ginawa. si Hermana Pecha nilang pautang para mapalaya itong si Cabeza Candangin kasi nakulit siya. Hindi. Tinukot pala siya ng mga tulisan. Ayun. Tapos, bukod sa dalawang hermano na nabanggit, sila ay mga matasaling, pero ang taguri talaga sa kanila ay mga banal na aso, ang santong kabayo parang sa kanila. Kasi although nagsisimba sila, hindi ganun ka ano yung ugali nila. Parang tita lang eh. Tapos, pakopya ako nung picture ako ng LAS. Thank you. Ayaw, ayaw.